Tumigil ka. Ilapag mo ang mga gamit. Tumigil kayo. Tumigil, huwag kang tatakbo. Gusto ninyong magbenta ng mga artifact sa harap ko. Na si Luzhaw-Zhaw. Kakatawanin ko ang buwan para lipulin kayo. Zhao, buti na lang nandiyan ka. Kung hindi, uwi kaming walang dala ang aming grupo ng arkeologo. Heto. Zhao, Lu Zhao. Raina. Gising na, bakit wala pa ang manggagamot? Raina. Mga magnanakaw, ginamit pa ako ng pang-akit na lalaki. Tama ka sa akin. Hindi pa gising. Matulog muna. Binibini, kahit ayaw mo, ikaw na ngayon ang reyna ng Kangping. Ipinagkaloob ng emperador, hindi na mapapawalang bisa. Reyna ng Kangping. Ito, hindi ba ito yung bida sa palabas? Nakapangalan ko. Si Luzhaw-Zhaw. Dahil sa pagtuto sa kasal na ipinagkaloob ng emperador sa isang lalaki, nalungko at hindi makapag-anak ang prinsipe ng Kangping. Si Luzhaw-Zhaw nagpupunta sa mga bahay aliwan, nag-aalaga ng mga binata. Sa gabi ng kasal, hindi siya nakatakas. Ano ba ang ginagawa ninyo? Buksan ninyo ang pinto. Nagkunwaring magpapakamatay. Ang resulta ay aksidente niyang pinatay ang sarili. Nalipat ako sa ibang mundo. Dumating ang prinsep. Dobleng korona ng lotus na jade. Ikaw na jade, sinturo na jade. Kahit ang wheelchair ay gawa sa golden nanmu. At saka ang gwapong mukha na ito. Diyos ko, sa wakas binigyan mo na ako ng asawa. Bukas, pupunta ako sa palasyo. Hihingi ng pahintulot na tayo ay makapaghiwalay. Binibini. Araw-araw na nakikita ang gwapong mukha na ito, hindi pa rin kontento ang dati. Ang gantong klaseng lalaki, akin na. Hindi ako hihiwalay. Kahit sino pa ang dumating, hindi ako hiwalay. Ang haba ng pilik mata. Ang tangos ng ilong, gusto kong mag-ski sa ilong niya. Mag-slide sa pilik mata, ang laki ng ilong, ayos. Luzhaw-Zhaw. Ano na namang kalokohan ang gusto mong gawin? Gabi ng kasal. Siyempre, gagawa tayo ng bagay na bagay sa atin. Ang tagal kong nag-iisa, darating na rin ang magandang buhay ko. Hindi maintindihan. Ano pa ang tinitignan mo dito? Alice. Bitawan mo. Ayaw ko. Maliban na lang kung makikipag-ayos ka sa akin. Hindi ba't ikaw ang gustong makipaghiwalay? Ayaw ko. Mahal, ikaw ang nasa puso ko, sa mga mata ko, sa lahat ng bagay. Ikaw. Luzhaw-Zhaw. Kahit anong gusto mong gawin, binabalaan kita. Manatili sa iyong lugar. Abangan mo. Ang laki pala ng palasyo, naligaw ako habang naghahanap ng teeth. Gawa ito sa gintong kahoy. Yaman na yaman.
Bantayan mo sa labas. Opo. Ang haba ng mga daliri. Ang lakas ng mga braso. Ang ganda ng katawan. Sino? Hoy, Lumabas ka. huwag kang madamot, sabay tayo maligo. Gusto ko lang siyang masahe. Kami ay mga taong matino, hindi gumagawa ng kalokohan. Zhao Zhao. Isa ka lang manghuhukay, amoy. Libingan ka, walang lalaking gustong makipagrelasyon sa iyo, mag-isa ka na lang habang buhay. Hindi totoo, may asawa ako. Legal na kapareha. Babaliin ko ang sumpa ng mga lalaking taksil, simula ngayon. Hindi na ako matutulog mag-isa. Gujingsing, siya ang magiging. Legal na kapareha ko. Ano na namang gusto mong gawin? Luzhao, alam mo ba? Kung ano ang ginagawa mo? Siyempre alam ko, gabi ng kasal. Tigilan mo. Hindi ako interesado sa ganitong bagay. Kung gagawa ka pa ng kalokohan. Simula ngayon, lilipat ako sa ibang bahay. Narinig ko na nasaktan siya at naapektuhan ang kanyang kakayahang magkaanak, baka. Gujingsing. Baka hindi ka kaya? Ano ba ang sinasabi mo? Ayoko lang makisalamuha sa babaeng katulad mo. Grabe ang reaksyon niya, siguradong may problema. Ayaw mo lang, hindi dahil hindi mo kaya. Kung gusto mo sa ibang bahay, edi doon ka. Kapag may nagtanong, sasabihin ko na ako ang may problema. Hindi ikaw ang may problema. Sa aming propesyon, mahalaga ang pagtulong sa kapwa araw-araw. Para itago ang kanyang kahinaan, kailangan kong magpakumbaba. Mabait talaga ako. Ginagamit niya ito para siraan ako at makuha ang simpatsya ng iba. Maghahanap siya ng paraan para makipaghiwalay, hinding-hindi. Hindi ka na pupunta sa ibang bahay? Ngayong gabi, dito ako matutulog. Jinxing. Maiksing sa pangalan niya, imposibleng hindi siya kaya. Luzhao, lumabas ka. Ang arkeolohiya ng mga sinaunang bangkay ay may kinalaman din sa medisina kapag nasa labas. Ang identidad ay binibigay ng sarili. Gujingsing, may kaalaman din ako sa medisina. Baka pwede kitang tingnan. Isang dalaga ka lang, bakit ka ganyan kabastos? Anong bastos? Doktor ako ngayon, huwag kang magkibit balikat sa sakit. Hindi ko kailangan. Eh di hindi mo kaya. Nagkakalat ka ng kung ano-ano. Titingnan kita. Ayos ka lang. Tatawag ako ng doktor para sa iyo. Ikaw. Nasaktan ka rin.
Bakit hindi mo ako hinintay bago ka bumangon? Masakit ba? Ano ba? Ang sugat mo sa noo. Okay lang ako, mas importante ang kalagayan mo. Napakamahal ng prinsesa sa prinsip. Kahit sugatan ang sarili, hindi niya inaalala. Kitang-kita na hindi totoo ang mga sismis sa labas. Prinsip, malubha ang sugat sa iyong mga binti. Kailangan nang sundin ang payo ng punong doktor, ang paraan ng pagbabalanse ng yin at yang, para pigilan ang pagkalat ng lason ng Fenjinsan. Kung hindi, baka hindi na maibalik ang iyong mga binti. Pagbabalanse ng yin at yang. Ang bastos na paraan ng pag-alis ng lason, pero parang gusto ko ito. Maaari ba akong makatulong? Ang sinasabi niya ay hindi katulad ng iniisip mo. Huwag kang mag-alala ng walang dahilan. Lumabas ka na. Alam ko ang dapat gawin. Ziga. Ang sinasabi niya ay hindi katulad ng iniisip mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mukhang may problema talaga siya. Sa aming propesyon, isang mabuting gawa bawat araw. Lalo pat mag-asawa na tayo ngayon. Hindi siya makakagalaw pero ako pwede. Anong ginagawa mo? Ako. Tutulungan kitang magkumot. Halika, huwag kang matakot. Hindi kita gagalawin. Luzhaw-zaw, anong ginagawa mo? Luzhaw-zaw, saan mo inilagay ang kamay mo? Bitawan mo. Luzhaw-zaw. Gising na. Magandang umaga. Buong araw ka nang nananaginip ng kung ano-ano. Gising na. Panaginip lang pala. Mas magaling ang aking panggagamot sa umaga kaysa sa gabi. Gusto mo bang subukan? Hindi ako nagmamalaki, ang mga mata ko ay parang ruler. May pag-asa ka pa. Isang tingin lang ang kailangan ko. Anong tinititigan mo? Paano mo masasabing pagtingin ng walang dahilan? Asawa kita, pwede kitang tingnan kahit saan. Mahal. Prinz, Prinzess, dumating na ang nin Prinz. Anong prince? Hindi magandang oras ang pagdating niya. Kuya, ito ang aking panglimang anak, ang bunso. Ipapadala ko siya para maging anak ninyo. Kapag kumanda na kayo ni ate, siya ang mag-alaga sa inyo hanggang sa huli. Kapatid mo ba talaga to? Kakasal mo lang. Dinala pa niya ang anak niya para mag-alaga sa inyo hanggang sa huli. May sira ba ang ulo niya? Mayordomo, ihatid ang bisita. Kuya, pasay kabubuti mo ito. Ang isang babae, kung mabubuhay ng walang asawa at walang anak. Sa huli, magluloko yan. At ang dangal ng pamilya natin ang mawawala. Hindi pwede ang inyong gujingsing. Sinabihan mo akong magluloko sa harap ko. Pero parang hindi naman kamukha ng anak mo ang itsura mo. Baka naman ayaw mong magpalaki ng anak ng iba. Kaya dinala niya dito para sa amin mag-asawa ang responsibilidad. Ikaf, pinagdudahan mo na hindi ko tunay na anak ang anak ko? Tunay ba? Kuya,
Ito ang aking panganay, basta gusto mo. Sa hinaharap, magiging panganay mo na siya. Ikaf. Ngayon na, pupunta tayo sa registrar. Kuya, kung hindi mo gusto ang lalaki, meron pa akong isang maliit na anak na babae. Para sa inyong mag-asawa, hindi na kailangan ng pagsisika. Para maging kumpleto ang pamilya. Naku, Bunso, alam Montag PA ang first come, first served? Kuya, may order ang edad, pabayaan mo na ako. Kuya, tingnan nyo ang anak ko. Tingnan nyo ang anak kong babae. Tingnan nyo ang anak ko. Ang cute-cute niya, di ba? Tingnan nyo ang anak kong babae. Kumakaway sa inyo. Tingnan nyo ang ganda ng anak ko. Tama na. Hindi pa ako patay. Wala ka ng silbi, paang patay ka na rin. Gusto mo talaga, ibigay ang lahat ng ari-arian sa iba? Ang pamilya ko ay mayaman na, tapos nag-asawa pa ako ng lalaki. Super yaman, hindi maubos ang pera, talagang hindi maubos. Kahit hindi maubos, hindi kayo makakagamit. Di ba, mahal? Hindi ko inakala na ang sarili kong kapatid ay nagbabalak sa aking kayamanan. Pero siya ang tumayo para sa akin. Siyempre, Kuya, huwag kang makinig sa kanya, pag namatay ka na. Gagastusin niya ang pera mo para mag-alaga ng 18 lover sa bahay. Dumating ang hari. Zeno, ang nagplano na mag-alaga ng 18 lover sa bahay? Pagpugay sa inyo, ama. Kanina, sino ang nagsabi na mag-alaga ng 18 lover sa bahay? Ama, kakasal lang namin ng prinsipe, tapos pumunta sila agad. Para ipasa sa amin ang responsibilidad sa mga bata at pinaratangan pa ako na mag-aalaga ng 18 lover. Wala nang silbi si kuya. Gusto lang namin siyang bigyan ng tagapagmana. Pa sa kapakanan ni kuya ito. Ayon sa batas, pag namatay si kuya, mapupunta sa gobyerno ang lahat ng ari-arian. Mabuti lang ang intensyon namin. Ang mabuti ng intensyon ay mas masahol pa sa atay ng asno. talagang napakabuti ninyong mga kapatid ko. Kuya, bagamat nagmamadali ang dalawa, nasa harap ng batas. Ama, Kung hindi ka pipili, ako ang pipili para sa iyo. Dahil lang hindi makakatayo si Gu Jingsing. At itinuturing na walang silbi, pinipilit siyang mag-alaga ng anak ng iba. Hindi ba't pang-aapi sa may kapansanan ito? Kung mapapatunayan kung kaya ni Gu Jingsing, hindi na siya kailangang pumili. Talagang mapapatunayan mo? Kaya niya? Basta mapatunayan lang. Kaya na nabigay Gu Jingsing. Ay may reaksyon pa, mapapatunayang makakatayo siya. Hindi siya walang silbi. Kaya ko. Ang init. alam kong nagsinungaling ka lang para mapaalis ang mga tao. Hindi rin maginhawa ang manggas ng damit na ito. Bukas ng umaga, pupunta ako sa palasyo para humingi ng tawad sa ama. Luzaw-zaw, bakit mo hinuhubad ang damit? Titingnan ko ang katawan mo. Hindi ako nagsisinungaling, talagang mapapatunayan kung kaya mo. Luzaw-zaw, tumigil ka. Paano ko hubarin ang pantalon mo kung titigil ako? Hindi ako sang-ayon, babae ka, hindi ka dapat ganyan. Tigil ang daldal, hubarin mo na. Luzaw-zaw, bitawan mo. Hindi ko inakala na ganito kalakas ang loob ng asawa ng pangatlo. Luzaw-zaw, bumaba ka. Huwag mong hawakan doon. Ano ba ito, pangatlo? Napipilitan. Kung hindi kaya ng pangatlo, ano ang silbi ng pagpupumilit niya? Gumagalaw ito, ama, 5 at Siyam, halika tingnan ninyo. Bukas pala talaga ang asawa ng pangatlo, ama. Siyam, kung nahihiya kayo, ako na ang titingin para sa inyo. Ang lakas ni Gu Jingsing. Hindi ko na kaya. Lusaw-saw. Kayong dalawa. Bumalik ka rito. Mukhang ganito ka, Sara. Hindi magtatagal, magkakabuntis na ang asawa ng pangatlo. Huwag na ninyong banggitin pa ang pag-ampon ng bata. Kung hindi, hindi ko kayo patatawarin. Opo. Sabi ng ama, hindi tayo papapasukin. Sino bang nakakaalang? Baka perform lang yung makasawa.
Hanapan natin ng paraan para makapasok. Tingnan natin kung talagang kayang magkaanak yung kuya natin. Kahit kaya, sisirain natin yung relasyon nila. Si. Gusto ko lang ipakita sa kanila na gumagana pa yung muscles ng binti mo. Makakatayo ka pa ba sa hinaharap? Kailangan ba talagang patayin mo yung asawa mo? Akala mo ba basta-basta na lang sila susuko? Inosente. Mga kapatid mo rin yan, di ba? Ganun ba nila kagustong makuha yung mana mo? Mga hayop! Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Protektahan kita sa hinaharap. Lagi na lang akong hinihingan ng proteksyon, pero siya, gusto niya akong protektahan. Ganyan ka na nga, huwag mo nang pansinin yung binti mo. Titingnan ko pa yung ibang parte ng katawan mo. Hindi ko dapat inasahan sa kanya. Babae talaga. Huwag kang aalis. Tutulungan lang talaga kita sa katawan mo. Wala akong balak na gawin. Maagang matulog at gumising para malakas ang pangangatawan. Kailangang makuha natin si Jinxing. Prinsesa, dumating na naman si ikasyam na prinsat. Nandito na naman para i-promote yung anak niya. Ayaw na ayaw talagang alagaan. Baka talagang hindi niya anak yan. Lu Zhao Zhao, anak kao, tu. Talagang anak kao, tu. Narinig na namin. Anak mo yan, hindi iba. Hindi galing sa iba. Lu Zhao Zhao, ikaw yung bagong asawa ni kuya. Ang ganda mo naman. Tinatawag mo si Gujingsing na kuya? Eh di ako yung manugang mo. Kamusta? Alam mo, pagkatapos mamatay ni Wanyi, itinuring siyang tunay na kapatid ni kuya. Ngayon, nag-aral siya ng medisina sa Pharmacy Valley. Nakatira na siya sa Kangping Manor. Kapag ginawa mo siyang masama, hindi ka patatawarin ni kuya. Bata ka pa, sira na yung utak mo. Hinamak montag ako? Umalis ka na sa Manor, kung hindi, papatayin kita. Dahil kay kuya, hindi kita papatulan. Huwag mong isipin na natatakot ako sa'yo. Tulad nga ng sinabi ni ikasyam na kuya, bastos at walang modo. Hindi bagay kay kuya at sisirain lang niya ang reputasyon niya. Palalayasin ko siya sa palasyo. Ingat! Ang ganda ng asawa ng prinsip. Ang iyong bakuran ay pinalinis na. Aking, dalhin mo siya doon. Opo. Sasama rin ako. Sandali. Pupunta ka rin ba para bisitahin si Wanyi? Tara, sabay tayo. Gusto mo talaga si Tsuwani? Gusto ko ang lahat ng magaganda. Bawat makita, iba ang gusto. Ang dami mong gusto ah. Sa ngayon, ang mga taong maganda para magustuhan ko. Ikaw lang at si Wanyi. Akala ko talagang ako ang gusto niya. Mukhang dahil lang ito sa itsura ko. Hindi ka na pupunta. Ako na lang ang pupunta. Wanyi, bisitahin kita. Ingat! Ikaf, ikaf. Aksidente. Huwag mong galawin ang mga libro ni asawa ng prinsep. Mahal na mahal niya ang mga ito. Bakit kaya mahilig ang asawa ng prinsep? Sa mga kwentong dalawang babae ang nagmamahalan? Hindi tama. Ang babae at babae. Paano magkakasama? Paano naman hindi? May mga babae na gusto lang ng maganda. Basta maganda, walang pili. Maganda rin ang prinsep. Sayang, mahina siya sa kama. Kaya pala mahilig ang asawa ng prinsipe sa babae. Kuya Lu Zhao Zhao, bastos KSA akin. Ang magandang balo na nanliligaw sa anak ng punong ministro.
Ako at ang asawa ng kapatid ko, gabi-gabi nagkikita. Ito. Hindi sinasadya, nahila ko lang ang damit mo. Lu Zhao Zhao. Hindi ka o akalain na ganito ka pala. Hindi. Binabasa ko lang ito para magpalipas ng oras. Ako si Luz Hao, tunay na lalaki. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang kuya mo. Ikaw. Sige, paniwalaan ko muna siya. Ikaw, paano naging sige lang? Puro ka kasinungalingan. Lalaki ang gusto ko, yung may 3 paa. Lumabas ka. Luzhao. Hindi ko pinapansin kung totoo ka o hindi. Si Wani ay ang natirang miyembro ng pamilya Tsui. Kung may masamang balak ka sa kanya, hindi kita patatawarin. Luzhao. Anong balak mo? Kung hindi mo ako pinakinggan, gagawin ko na lang. Ulitin ko, lalaki ang gusto ko. Kung hindi mo pa rin ako pinakinggan, susunod hahalikan kita ulit. Si Luz Hao na yan, ang daming katarantaduhan. Sinasadya lang niyang takutin ka. Gusto kanyang paalisin sa palasyo. Pero hindi ako pinaniwalaan ni third brother. Pinoprotektahan pa niya. Nabihag na si third brother ng kanyang mga pang-akit. Kaya nga, kailangan nating iligtas si third brother mula sa mga balak ni Luz Hao at sagipin siya. Van Yia. Kung hindi ka ipaglalaban ni third brother, ikaw na ang gumawa ng paan. Ipakita mo kay Luz Hao kung sino talaga ang rina ng palasyo. Iwisik mo itong pulbos na pampakati. SA damit ni Lu Zhao. Madali lang. Magkakaroon siya ng pantal at kikirot na paang kinagat ng insekto. Sobrang kati. Pagdating ng panahon, sabihin mo kay third brother na may nakakahawang sakit si Luz Hao at paalisin siya. SA Palacio. Luzhao, huwag mo akong sisihin. Ikaw kasi, laging nakakasagabal kay third brother. Kapatid na Wani, Huwag kang gagalaw. Luzhao. Ano na naman ang balak mo kay Wani? Ibaba mo nga yung kamay mo. bakit parang tingin niya sa akin ay manya? Hindi kaya akala niya, kanina gusto kong gasain si Wani at magpakalupit. Makinig ka sa paliwanag ko. Hindi, pakinggan mo muna ako. Kung hindi mo ako pinakinggan, gagawin ko na lang. Bakit ang pula-pula ng mukha mo? Huwag mo akong hawakan. Ang bango-bango mo ah. Bakit ang kati-kati mo? Ikaw, bakit ang dami mong pantal sa leeg? Huwag mo akong hawakan. Tingnan ko muna, bakit bigla?
Ang daming rashes. Success. Na-expose si Lu Zhaozhao SA itching powder. Kuya, ililigtas kita. Lumabas ka. Kuya, may sakit siya. Ako ang magliligtas sa'yo. Umalis ka. May sakit ako. Mga sintomas ng itching powder, bakit nandito? Kay kuya? May sakit ako. Huwag kang aalis. Sabihin mo, anong sakit meron ako? Tumahimik ka. Wang Ye, nalason ka. Hindi ito nakamamatay, pero nakakainis. Ang taong nalason ay makati ang buong katawan at puno ng rashes, paang may malalang sakit. Hindi gagaling ng wala pang 10 hanggang 15 araw. 2 araw na lang ang autumnhon. Baka may gustong gamitin ito. Pasirain ang reputasyon ni Wang Ye. Hanapin si Lu Zhaozhao para sa akin. Opo. Wang Fei, hinahanap ka ni Wang Ye. Narinig ko, hinahanap mo ako. Lu Zhaozhao. Akala ko nagsisisi ka na pero hindi pala ayaw mong maghiwalay. Kundi gusto mong gamitin ako para makipaghiwalay. Nilason mo ako tapos sa autumn hunt. Ihahayag mo na may malalang sakit ako dahil sa kalokohan. Para makuha mo ang simpatsya ng lahat. At maghiwalay tayo ng maganda. Lu Zhaozhao, ang galing ng plano mo. Si Wan Yi, baka biro lang. Pero nalaman ni Gu Jingsing, hindi siya magiging mabait araw-araw na kabutihan. Ako pa rin ang magliligtas. Pwede bang gusto lang kitang markahan? Para malaman ng lahat na may-ari ka na. At hindi ka na pwedeng habulin? Akala mo. Maniniwala pa ako sa mga matatamis mong salita. E di lagyan pa kita ng marka. Sa pamilya namin kapag may gusto, kailangang markahan. Hindi mo ako hinahayaan. Kaya ibang paraan na lang ang gagamitin ko. Akala mo. Maniniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo. Lu Zhaozhao, bastos ka. Gusto ko ang katawan mo, bastos ako. E di halikan pa kita. Walang hiya. Nakakatakot na Wang Fei, kahit si Wang Yi hindi makatiis. Raina, Doktor, buti na lang nandito ka. Tingnan mo nga ako. Ano ba talaga ang sakit ko? baka imbalance ng Yin et Yang. Sa aming pamilya, Lu, ang gusto naming bagay. Kailangang markahan. Kung ayaw mong mahawakan, gagamit ako ng ibang paraan. Itinuring pa akong pag-aari niya. Ganoon ba niya ako kamahal? Kuya, itong gamot ay makakatulong sa lason mo. Inumin araw-araw. Mawawala ang pulang tuldok sa 2 araw. Pasensya na kuya, hindi ko sinasadya. Kasalanan ni Lu Zhaozhao ito. Mali man siya, pero dahil lang sa sobrang pagmamahal sa akin kaya. Naglagay ng ganitong tusong lason. Tanggap ko ang gamot. Umuwi ka na. Akala ni kuya si Lu Zhaozhao ang naglason. Alam ni Lu Zhaozhao na ako ang naglason. Para sa aming samahan ni kuya, sinagot niya ang kasalanan. Parang hindi naman siya masyadong masama. Ginagawa lang niya ang martir para mapasaya ka, Wang Yi. Huwag kang magpapaloko.
Pero parang wala naman siyang ginawang masama. Yung mga tsismis na pumupunta siya sa prostibulo at may kabit, hindi totoo lahat. Huwag basta maniwala. Dahil wala pa siyang pagkakataon, malapit na ang pangangaso. Siguradong samantalahin ni Luz Hao para makipagkita sa dati niyang kasintahan, ang bunso na ministro ng pananalapi. Kapag nahuli siya ni Kuya, tapos na ang pagiging rina niya. Naglakas loob siyang magtaksil kay kuya kasama ang banso ng ministro ng pananalapi. Kapag nagtaksil kay kuya, hindi ko siya patatawarin. Hindi ako naniniwalang palagi kayong swerte. Mac Azava. Sino bang tao ang walang pihi sa kwarto? Ang sakit ng tiyan ko. Sandali lang, nagmamadali ako. Lu Xiao Xiao, dahil tinulungan Montag. Ako noon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Babalik ka na lang sa tent, ako ay. Hindi na makakabalik. Lu Xiao Xiao, ikaw ang ayaw magbago. Huwag mong sisihin ako. Namanhid na ang mga binti ko sa pag-upo. Hindi na ako kakain ng leftover na chicken drumstick. Zhao Zhao, ay kaubiyeyen? Sino? Lu Zhao Zhao, isa ka lang tagahukay ng libingan, amoy libingan ang buong katawan mo. Walang lalaki ang magkakagusto. Sa isang babaeng tulad mo, mamamatay kang dalaga. Bakit si Liu Feng ang naging daking oil field? Tulad ko, nag-time travel din si Liu Feng. Hahanapin sana kita, hindi ko inasahang. Dito tayo magkikita. Talagang ayaw tayong paghiwalayin ng langit. Dahil tayo'y magkasintahan. Mas malagkit pa sa bagong piga na langis ng Mirason. Zhao Zhao. Sinabi ko na, sa buhay kong ito, si Tang Jiafeng. Ikaw lang ang mamahalin ko. Akala ko ikaw, kamukha lang pala. Kahit na. Ikaw ay may asawa na. Hihintayin rin kita. Kuya, hindi ko mapigilan si Lu Xiao Xiao. Ayaw niyang umuwi, sabi pa niya nitong mga araw na kasal kayo. Nasisikipan na siya, gusto niyang makita ang dati niyang kasintahan. Halika na, sumama ka sa akin. Suiwani, pag-usapan ng asawa ng hari, kamatayan ng kapalit. Kung hindi ka maniwala, sumama ka at tingnan mo. Pinakutagaulang si Tang Jiafeng, kay Lu Zhao Zhao. Ang bilis niyang naka-score, talagang demonyo sa babae. Magaling siya. Suwani, kung hindi ka hinto, ako. Zandali. Hindi ko na kaya, ang sarap ng pakiramdam ngayon. Gusto ko ang katawan mo, bastos ako, halikan mo ulit ako. Dahil lang ba ayaw kong halikan niya, hahanap siya ng iba? Lu Xiao Xiao, ginawa mo ito. Tama ba sa kuya ka o? Anong mali sa ginawa ko sa kuya mo? Hindi ko na kaya. Solusyonan ko lang, tama lang yon. Sinasabi Montag pa yan, wala ka bang hiya? Kung pangit ang mukha, ayaw ko. Kung maganda, kukunin ko. Dahil lang maganda ang mukha ng dati niyang kasintahan. Nagkita sila ng palihim. Lu Xiao Xiao, ano ang tingin mo sa akin? Kuya, nagkita ng palihim si Lu Xiao Xiao at ang kabit niya. Walang modo, hindi karapat dapat maging prinsesa mo. Dapat bigyan siya ng kasulatan ng paghihiwalay at talayasin sa palasyo. Anong kabit? Siya ba ang sinasabi mo? Lu Zhao Zhao, anong ginawa mo kay Tang Jiafeng? Gusto niyang tignan ako habang nagkukubeta, kaya sinipa ko siya papunta sa imburnal. Kahit na, ikaw ay may asawa na, handa akong maghintay sa iyo. Lu Zhao Zhao, hinayaan mo akong mahulog sa imburnal, ako. Halos hindi ako makakaahon. Maghintay ka, hindi kita patatawarin. Lu Xiao Xiao, ito ba ang napupusuan mo? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano.
Ang asawa ko ay napakagwapo, hindi ako bulag. Paano ako magkakagusto sa isang pangit na tulad mo? Huwag kang magsalita ng matatamis sa akin. Lu Zhao Zhao, hinamak Montag ako bilang panggit? Papatayin kita. Akin. Naglakas loob kang bastusin ang asawa ko. At naglakas loob ka pang magsalita ng masasama. Akin. Itali siya sa puno sa harap ng tent ng ministro ng pananalapi. Hayaan ng kanyang ama ang humusga sa kanyang ginawa. Huwag, Ninth Prince, tulungan mo ako. Huwag mong sabihin sa tatay ko. Ikaw ang nag-utos sa akin. Putang ina mo. Tumahimik ka, ang baho mo. Lumayo ka sa akin. Hindi ka pa alis? Pinabintangan ako ng kapatid mo, hindi mo ako ipagtatanggol. Hindi ako makalakad. Kung kaya mong ibagsak siya, maaari kong isipin ang pagpapatawad. Third brother, ako ang iyong kapatid. Aso't pusa, parehong mabaho. Gujingsing. Ang iyong plano na gamitin ang iba para pumatay ay napakagaling. Wala ka bang ibang sasabihin sa akin? Mukha kang galit. Ang aking asawa at ang kanyang dating kasintahan nakikita sa gubat. Hindi ba ako dapat magalit? Ikaw, ano ang ginagawa mo? Aamuin ko kung may halong selos ang amoy mo. Gujingsing. Baka nagsiselos ka. Kalokohan. Wala akong interes sa'yo, paano ako magsiselos? Ikaw ngayon ay ang aking asawa, ang bawat kilos mo ay may kinalaman sa reputasyon ng palasyo. Natatakot lang ako na mapahiya ang palasyo dahil sa'yo. Ah, ganun ba? Wala kang interes sa akin. Natural. Kung gayon, kahit hubaran ko ang sarili ko sa harap mo. Wala ka bang magiging reaksyon? Walang saysay ang lahat ng ginagawa mo. Hindi kita gusto. Hindi ka na magustuhan. Babaeng ang gusto lang ay ang mukha ko. Ano ang ginagawa mo? Kung walang epekto ang paghubad ko, uhubarin kita. Lusaw-saw, tumigil ka na. Kung hindi ka titigil, ako ay... Ano? Wala pa akong ginagawa, nagugulo ka na. Matapang ka pa, sabihin mong hindi ka interesado sa akin. Gujingsing, aminin mo na. Ano ang gusto niyang aminin ko? Na gusto ko siya. Babaeng manyak. Ang tigas ng ulo, halika na lang para umamin. Kung gusto mong umamin ako, pwede rin. Pero hindi ako nagtatrabaho ng palugi. Bigyan mo ako ng gusto ko. Ano ang gusto mo? Hindi ko inakala, medyo malandi pala si Gujingsing. Medyo nahihiya ako, pero mag-asawa na tayo. Kung gusto mo, papayag na ako. Magbubukas ba siya ng puso sa akin? Lusaw-saw, ano ba ang nasa isip mo? Hindi mo ba gusto hawakan? Hindi ko iyon ang ibig sabihin. Gusto kong sabihin mong mahal mo ako. Mahal. Mahal ang ano? Sabihin mo, paano ko malalaman kung hindi mo sasabihin? Sabihin mo na.
Zhao Zhao. Mahal mo ako. Kuya, Kuya, sobra ka dahil lang kay Bunso. Pinapahiwalay mo si Luz Hao Hao. Nakabunta kay Ang Feng. Sa kubeta, kung hindi ko siya nakita, nalunod na sana siya. Pumasok ka nang walang paalam sa aking kwarto para magalit. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Kuya. Nakipagkita si Luz Hao Hao sa dating kasintahan. Si Bunso lang naman ang nagtatanggol sa iyo. Pagsabihan mo siya na humingi ng tawad kay Bunso at magbayad ng 30,000 ginto, 30,000 pila, at 3 kahon ng perlas na kasing laki ng itlog mula sa East. Kung hindi, Kung hindi, ano? Gusto mong makipag-away? ikaw ang nagloko. Tapos ang lakas pa ng loob mo? Mahal ko ang inyong third brother at mahal niya rin ako. Mas matibay pa sa ginto ang aming pagmamahalan. Naniniwala kayo sa isang taong lumalaway sa tambakan ng basura? Pinagbibintangan ako ng isang maruming bagay. Sabi niya, mahal niya ako at mahal ko rin siya. Hindi lang dahil sa itsura ko, kundi sa puso niya. Third brother, huwag kang magpapaloko sa kanya. Dapat siyang magbayad at humingi ng tawad. Ako, Hindi ba niyo narinig na pinagbibintangan lang ang inyong third sister-in-law? Ikaw ang dapat humingi ng tawad. At ikaw rin. gustong mong sirain ang aming pagsasama. Walang mangyayari. Mag-sorry ka na agad. Sabi nila, ang mga daliri ay konektado sa puso. Kung hinawakan niya ang aking kamay, ibig sabihin ba na magkasundo kami at nagmamahalan? Kung hindi ka magsusorry, itatapon kita sa tambakan ng basura para malinis ang utak mo. Akin. Narito. Third brother, huwag. Third brother, ako. May mamamatay tao. Ama. Ikatlong kapatid na lalaki. Dadalhin ko ang mamatay. Dito ka lang, akin. Samahan mo akong protektahan ng hari. Opo. Lu Zhao, ako lang ang. Tang Jifeng ang naglalaro ng babae. Wala pang babaeng nakakapagloko sa akin. Vala Zi Gu Yingsing. Tingnan natin kung paano kita lalaruin. Ninth Prince, ikaw ang nagsabi sa akin na akitin si Lu Zhao. Ngayong may problema. Hindi mo ako tinulungan, ako pa ang sinisisi. Kung ganyan ka, huwag kang magalit kung gaganti ako. Ngayon, gagawin kong kasama si Luz Hao Hao, masira ang pangalan mo. Ito ay isang magandang bagay na natagpuan ko mula sa bahay ng bulaklak. Kahit gaano pa katapat ang isang tao, hindi nila ito matatanggihan. Sverte Ninyong Dalawa. Ama. Futsan, bakit ka nandito? Nasaan ang asawa mo? Ama. Ngayon lamang, walang pagpatay sa royal account. Ang royal tent ay mabigat na bantay at walang mamamatay tao. Saan mo narinig ang sismis na ito? Sino ang kumakalat ng maling balita tungkol sa pagpatay sa akin? Ilang ulo pa ang gusto mong mawala? Paglipat ng atensyon. May gustong gumanti kay Luz Hao Hao. Bumalik na tayo. Opo. Hari, Prinsep, may nangyari sa ikasyam na Prinsep at puntahan nyo na agad. Ama. Ama, tulungan enyo ako. Gusto niyang gahasain ako. Hindi ba yan ang tirahan mo at ni Zhao Hao? Baka si Zhao Hao ay... Impossible. Huwag kang lalapit, aking mahal. Huwag kang tatakbo. Jifeng.
Mahal ka o, Huvak. Bumalik ka. Hari, dahan-dahan po. Ayos ka lang. Bilisan nyo. Kung hindi mo ako tutulungan, talagang mapapahamak ako. Nadroga ako. Kung hindi mo kaya, hahanap na lang ako ng ibang tutulong sa akin. Sabi ni Tang Jiefeng, kapag kumana na ang gamot na ito at hindi agad na resolba, mamamatay ako, hindi mo ako kayang iligtas. Huwag mo rin hadlangan ang ibang tutulong sa akin. Tang Jiefeng na walang hiya. Kung hindi ako nag-ingat, ako na sana ang mahabol ngayon sa ikasyam na prinsipe. Sa buong paligid. Hindi himatayin sa liig, sa ulo dapat, aking giliw. Ikaw ang asawa ko, kanino ka pupunta? Ayoko rin namang humanap ng iba. Pero hindi mo kaya. Hindi mo naman ako papabayaan na mamatay, di ba? Siyempre ayaw ko. Ang lakas ng dibdib mo, imposibleng hindi niya kaya. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para malaman ang totoo. Halikan mo ako. Ang sakit, sa panaginip ko'y hinahanap-hanap kita. Nandyan pala si Xiao Xingxing sa dilim. Kaya ni Gu Jingxing talagang kaya niya. Malilitasan ko na rin si Liu Feng. Ang sumpa ng batang iyon. Sandali, Zhao Zhao. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Zhao Zhao, gusto kita. Anong gusto mo? Gusto kitang nasa ibabaw. Kung gusto mo, pwede rin akong nasa ilalim. Sigurado ka bang nadroga ka? Ako. Kung sasabihin kong nanalo ako tapos nasuka ako, maniniwala ka ba? Lu Zhao Zhao. Paano mo nagawang gawin ang ganitong bagay? Alam mo ba? Akala ko talagang mamamatay ka, natakot ako. Ang bagay na ito ay kapakipakinabang para sa iyo at sa akin. Kung hindi ka pa rin ayaw makipagtalik sa akin, paano ko maisip ang ganitong paraan? Pakinabang. Lu Zhao Zhao. Gusto mo talagang makipagtalik sa akin para lang sa pakinabang. Hindi niya ako gusto niya lang makipagtalik sa akin. Para lang sa sandaling kasiyahan. Kung makikipagtalik ka sa akin, mas mabilis kang gagaling. Bakit ayaw mo talaga? Hindi ko gagawin ang lahat para lang gumaling ang mga paa ko. At makipagtalik sa kahit sino. Ano bang kailangan kong gawin para pumayag ka? Lu Zhao Zhao. Kahit hindi mo kinain ang gamot, napasok pa rin sa bibig mo. Nag-alala si third brother sa kalusugan mo, kaya pinadalhan ka niya ng gamot pampalakas. Lu Zhao Zhao. Sana misunderstanding lang ang nangyari sa iyo at ang Jiefeng. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Sana hindi ko lang pinakain kay Tang Jiefeng ang gamot na yun. Pinakain ko kay Tang Jiefeng. Hintayin ko na lang dumating si Gu Jingxing bago ko inumin. Subukan ko na lang siyang pagbigyan. Pero wala akong karanasan sa pagpapalambing sa lalaki. Baby. Mali si mama, halikan kita, huwag ka nang magalit, okay? Malaki ka na, siguradong mapapatawad mo si mama. Dibya. Tara. Ang lalaki ay nananatiling bata, parang bata lang din. Alam ko na kung paano siya papagbigyan. Talagang may kakayahan ang anak ni Minister Tang. Kung hindi tumakbo, si Ninth Prince, at tawagin na lang siyang Ninth Princess. Nakita niyo na ba si Prince Kangping? Prinsesa, nakita ko si Prince Kangping. Kasama si aking papunta sa stable, paang naghahanda para sa pangangaso bukas.
Sasali rin ba si Gu Jinxing sa pangangaso? Ang premyo sa mananalo sa pangangasong ito ay ang kabayong inalagaan mismo ng prinsip at kasama niya sa unang tagumpay sa digmaan, ang kabayong lahi ng dugo. Baka natatakot ang prinsip na mapunta sa iba ang kanyang kabayo. Ang dating prinsipe na sumabak sa digmaan. Ngayon, hindi na nga makakatayo. Kung hindi pa rin mapoprotektahan ang dating sinasakyan, ang dangal niya ay lubusang maduduraan. Tana, ang kulit mo. Kuya, bakit ka nandito rin? Hindi mo ba gustong sumali sa pangangaso bukas? Yang binti mo, kahit sa kubeta kailangan ng tulong. Sa pangangaso, siguradong madudurog ng kabayo. Sa totoo lang, huwag ka nang magpakapagod. Lakas ng loob mong bastusin ang prinsep. Ano, aliping walang hiya, gusto mong makipag-away sa akin? Gusto mong mamatay? Ingatan Montag ang ulo Montag. Zeno? Sinong may lakas ng loob na taksilan ako? Ako, Siya ang tumatayo para sa akin. Baby. Mali ako, halikan kita, huwag ka nang magalit. Okay, BA? maraming tao, hindi pwedeng halikan, nakakahiya. Pagkakita pa lang, hinawakan na ang mukha ko. Talagang mukha lang ang gusto niya. Baby, huwag kang magalit. Tinawag niya akong baby kahit mukha lang ang gusto. Ang gusto niya ay mukha ko. Bakit pa ako mag-aalala? Kung sino man ang magsalita ng masama, susunod na si Aking. Ang sasampal sa kanya hanggang magkasakit. Diretso na sa palasyo para sa bayad sa gamot. Marami naman tayong pera. Kaya nating magbayad. Ikaf, Kayo, noong huli ay nagkalat ng chismis na. May relasyon ako kay Tang Jifeng. Parang hindi pa kayo humihingi ng tawad sa akin. Naalala ko, hindi sapat ang tawad ngayon. Kailangan magbayad. Kasama ang bayad sa emosyonal na pinsala. 50,000 gintong tael. magnanakaw ka ba? Ikaf, Kung ayaw, kainin mo ang dumi ng kabayo. Aking. Ano ang gagawin Montag? Bibigay ako rin, bibigay ko rin. Pero pagbalik na sa palasyo, wala akong ganoong karaming ginto ngayon. Ako rin. Aking, bantayan mo sila, pirmahan nila ng personal. Oo. Lakat. Huwag mo akong itulak, hindi ako makakalakad. Bakit niya ako tinitignan ng ganyan? Hindi kaya gusto niya ulit hawakan ang mukha ko? Dahil sa pagtatanggol niya kanina. Papayag na ako na hawakan niya ulit ang mukha ko. Isang beses lang ito. Wala na ang mga tao, pwede na tayong maghalikan. Baby. Mali ang asawa mo, halikan mo na lang ako, hindi ka na magagalit pagkatapos. Ang baby ko ay isang tunay na lalaki, siguradong hindi magagalit sa asawa niya. Tama ba? Luzhaw-zhaw, ano ba ang ginagawa mo? Sa harap ng maraming tao, paano ka nagkakaganyan? Wala namang tao dito, ano ba ang kinatatakutan mo? Gu Jinxing. Mali ako, patawarin mo na ako. Ikaw ay isang mabuting tao, huwag mo na akong isipin. Pakiusap, patawarin mo na ako, okay lang ba? Akala mo ba sa pagsasabi mo ng ilang magagandang salita at paghalik sa akin, ay makakalimutan ko na ang lahat ng nangyari? Kung isang halik ay hindi sapat, edi marami pa. Pakiusap, patawarin mo na ako. Baby. Sige na. Huwag na ulit itong maulit. Alam kong ikaw ang pinakamabuti. Luzhaw-zhaw, sa liwanag ng araw. Ikaw ay nang asar kay Prince Kangping. Ikaw ay talagang walang hiya.
Sino ka ba? Hinahalikan ko ang sarili kong asawa. Ano ba ang problema mo? Nakita ko na si Prince Kangping. Ako ay anak ng ministro ng pananalapi, si Tangi, at ang pangalan ko ay Tang Xiao Xiao. Noong nakaraan, ang aking kapatid na lalaki ay nagkasala sa inyo. At ako ay narito upang humingi ng tawad para sa kanya. Ito ay isang mahal na gamot na galing sa isang doktor mula sa kanluran, na sinasabing napakabisa. Kung inumin ito ng Prince sa pangangaso bukas, ay siguradong magwawagi. Wow, hayagan niyang gustong saktan ka. E di ipakita natin sa kanya kung ano ang kahihinatnan ng kanyang mga balak. Kuya, Nakikinig mo na ba sa kanya ang immortal power? siyempre naman. Ako ang gumagawa, bakit ka nag-alala? Pero kuya, hindi ko inakala na si Prince Kangping ay napakagwapo pala. Tulungan mo akong makuha siya, ako kasi. Hindi pa nakakalaro ng ganoon kagwapong pilay. Anong nagmamadali mo? Pagkatapos ng pangangaso bukas, si Gu Jingqing ay lalapastanganin ng lahat. Magagalit ang hari, at ang buong palasyo ng Kangping ay mawawasak. Sa oras na iyon, silang mag-asawa ay magiging aming magkapatid na parang laruan lamang. Kung paano sila paglaruan, ikaw ang magdidikta. Gu Yingxing Lu Zhao Zhao. Ang pagkakahampas sa akin ng 20 bises at ang aking kahihiyan, babayaran ninyo. Kuya, bakit hindi ka nalang umupo sa tabi? Talagang sasama ka pa sa pangangaso sa gubat? Aya pa ba ng mga binti mo? Makakasakay ka pa ba sa kabayo? Umuwi ka na lang. Baka mahulog ka at maging katatawanan ka pa. Kuya, kahapon sa tolda mo, narinig ko ang iyong hiyawan. Masakit pa ba ang puwet mo? Anong pinagsasasabi mo? Hindi ako makikipag-away sa inyo, kuya. Pwede ba tayong magpustahan? Kung mananalo ka gayon, ibibigay ko sa iyo ang hot spring resort na ibinigay sa akin ni Ama para magpagaling. Kung matatalo ka, hihilingin ko sa iyo na ibigay ang titulo ng Kangping at sisigaw ng 3 bises. Takot ako sa asawa ko. Yuhu! Sino nang may gusto sa hot spring resort mo? Kung matatalo ka, tatakbo ka ng 3 ikot sa paligid ng pangangasuhan habang sumisigaw, takot ako. Mababaw ang loob ko. Sech, tatakbo ako. Kuya, tatanggapin mo ba ang pustahan? Huwag na, kuya. Ngayon pa lang, kailangan mo ng tulungan para sumakay sa kabayo. Kuya, ang hirap naman ng hinihingi mo. Kuya, kung susuko ka na ngayon, pwede kong. Kanselahin ang pustahang ito. Tinatanggap ko ang pustahan. Kuya, ibig sabihin, makakatayo ka na? Kuya, huwag kang magpanggap. Baka mahulog ka. At mapahiya ka lang. Hindi ko naman sinabing hindi ka pwede tulungan para sumakay sa kabayo. Ito. Anak, gumaling na ang binti mo? Talagang-swerte Montag SA Peiling ni Zhao Zhao. Ang galing ni Kuya sa pangangabayo at pana, una sa hukbo. Noong nasugatan ang kanyang mga binti, saka lang may nakakalaban sa kanya. Ngayong gumaling na siya. Kuya, wala na makakatalo sa iyo. Talo ka na. Mahal na hari, isusumbong ko na uminom ng ipinagbabawal na gamot si Prince Kangping. Kaya lang siya nakakatayo ay dahil sa pag-inom niya ng maraming 5 minerals powder et pills na gawa sa dugo ng mga batang lalaki at babae. Si Prince Kangping, hindi karapat-dapat maging prinsip. Kuya, paano mo nagawa ito? Ang pag-inom ng ipinagbabawal na gamot at pagpatay sa mga bata. Parehong malaking kasalanan ito. Ano na ang gagawin natin? Naku, ikaw, itong bagay na ito. Humihingi ako ng mahigpit na parusa kay Prince Kangping. Pa sa mga inosenteng batang namatay. Kayong dalawa parang natutugtugan. Hindi kayo ordinaryong magkaugnay, ano?
Anong sinasabi mo? Wala akong kinalaman sa kanya. Lu Xiaozhao, huwag mong isipin na makakaligtas ka sa pagpapalit ng paksa. Si Prince Kangping ay uminom ng ipinagbabawal na gamot, at ikaw ang kanyang kasama sa higaan. Ikaw rin ay kasabwat. Mahal na hari, bilang Panginoon ng lahat, humihingi ako ng mahigpit na parusa. Kay Prince Kangping at sa kanyang asawa. Sa walang basihan salita mo lang. Gusto mong parusahan ako. Pagkatapos uminom ng pills, may iwan na lason ng sinabar sa katawan. Kapag tiningnan ng imperial physician, malalaman agad. Kung walang anumang abnormalidad sa katawan. Mahal na hari, ako'y nagmamakaawa. Nasampalin si Tang Jifeng ng 100 beses. At parusahan siyang maghakot ng dumi sa buong lungsod habang buhay. Kung may abnormalidad, kayong dalawa ay kusang bababa sa antas ng karaniwang tao. At ipatapon sa malayo. Kasunduan na ito. Tawagin ang imperial physician. Lu Xiaozhao, kung hihingi ka ngayon ng awa sa akin, huli na. Kahit humingi ka ngayon ng awa sa akin, huli na. Mahal na hari, sa katawan ng prinsip. Lu Xiaozhao, kung hihingi ka ngayon ng awa sa akin, huli na. Kahit humingi ka ngayon ng awa sa akin, huli na. Mahal na hari, walang sinabar sa katawan ng prinsip, mga silver needle lamang. Nakatayo ang prinsip dahil sa pagtusok ng mga karayom sa mga pressure point. Ginamit ang mga karayom bilang pantulong sa mga buto, sumusuporta sa mga ugat. Mahal na hari. Zivan Yi ang gumamit ng Medicine King Valley S needle technique para gawin ang bound setting procedure kay kuya. Paano ito posible? Kumain siya ng gamot na iyon. Walang ganitong gamot. Mukhang ginagawa mo lang ito para siraan ang asawa ko. Wala akong ginawa. Ako mismo ang nagbigay ng gamot kay Chiao. Ah, kayong magkapatid pala. Nagtutulungan kayo para siraan ang asawa ko. Pinadala lang ako ng kuya ko para humingi ng tawad sa prinsip. Ang iba pia, wala na akong alam, mahal na hari. Mini Strong Tang. Paano mo pinalaki ang mga anak mo? Mahal na hari, enggapata pialang sila, mahal na hari. Patawarin nyo na sila. Dalhin nyo sila at bigyan ng 30 palo. Palayasin sa palaruan. Mahal na hari, kahabagan ninyo kami. Lu Xiaozhao ay ikaw. Mahal na hari. Habak, mahal na hari. Kahabagan ninyo kami. Sinusuportahan ka ng ama mo. Ang yabang mo talaga, third brother. Tigilan mo na. Ang hot spring resort mo, akin na. Hindi ako naniniwalang matatalo ako sa isang pilay. Hayo! 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 Malapit nang maubos ang insenso. Malapit nang matapos ang paligsahan. Bakit hindi pa bumabalik si ninth brother at third brother? Kahit nakakatulong ang silver needles sa paglalakad ni third brother, kung hindi siya babalik pagkatapos ng isang insenso, at hindi agad tanggalin ang mga karayom, lulubog ang kanyang mga paa. Hahanapin ko siya. Hayo! Ninth brother. Bakit hindi pa bumabalik si third brother? Baka nahulog sa kabayo at nahulog sa bitag. Hindi na makabalik. Isara mo ang bunganga mo. Talo na kayo. Tigilan mo na ang paghihihip. Sinabi ko nang tigilan mo. Bumalik na ang prinsip. Gujinxing.
Ayos ka lang ba? Gujingsing. Lason na si third brother at matagal nang nakabaon ang mga karayom sa kanya. Kung hindi agad malulunasan, hindi lang ang mga paa niya ang masisira, baka mawala pa ang buhay niya. Ang alam ko lang ay ang paggamit ng karayom, hindi ang mga kakaibang lason ng kanluran. At ang doktor na nag-alaga kay third brother sa palasyo ay wala rito sa pangangaso. Alam ko ito. Alam ko kung paano lunasan. Hindi ba tungkol lang ito sa pagbabalanse ng yin at yang? Hindi ka naman marunong ng medisina. Paano mo malalaman ang paraan ng paglunas? Lu Xiao, ano ang gagawin mo kay kuya? Siyempre, gagawin ko ang gusto niyang gawin. Umalis ka na. Tulungan siya mag-asta. Lu Xiao, huwag mo samantalahin na walang malay si kuya. Huwag mo siyang saktan. Ako. Hindi ko gagawin yon. Gujingsing, narinig mo iyon? Kung hindi kita tutulungang ma-detoxify, mawawala na ang buhay mo. Ito ay para sa'yo, hindi para sa sarili kong kapakanan. Hindi ko gustong makinabang sa'yo. Pasensya na, first time ko kasing gawin ito. Pero huwag kang mag-alala, magiging maingat ako. Ako. Kanina, tinutulungan kitang mag-artipisyal na paghinga. Tingnan mo. Kung wala ako, hindi ka magigising. Huwag kang salamat sa akin. Paano ako dito? Sa pagitan ng pagiging malakas at maganda. Pinili ang pervert Bitawan mo ako. Nasira mo ang damit ko, tapos gusto mong tumakbo. Hindi ko gustong tumakbo. Ikaw ang nakasakit sa akin. Paano mo ako na-tempt? Takpan mo iyan. Lusaw-saw. Nasasaktan pa ako. Alam ko. Alam mo, tapos. Sige na, nakikita niyang nasasaktan ako. Halos hindi na siya makatayo sa kaba. Kung gusto niyang hawakan, hayaan mo na. Kung ganito siya ka-active, kung magpapanggap pa ako, hindi na ako makatarungan. Handa na ako, handa ka na ba? Lusaw-saw. Kung bibitawan mo ako ngayon pag namatay ako, pwede ka pang humanap ng iba. Pero kung hindi ka alis, kahit magsawa ka sa huli, hindi kita hahayaang umalis. Humanap ng iba? Akala niya ba ang itsura at katawan niya ay madali lang makahanap ng kapalit? Walang iba. Ang ibig niyang sabihin, ako lang ang nasa puso niya, walang iba. Lu Xiao, isa ka lang naghuhukay sa libingan, amoy, libingan ang buong katawan mo. Walang lalaking gustong matulog kasama ka, hanggang sa mamatay ka, matandang dalaga ka pa rin. Liu Feng. Okay ka lang ba? Liu Feng. Sino si Liu Feng? Paano niya nalaman si Liu Feng? Baka nabanggit ako sa panaginip ko. Siya ay isang taong kilala ko dati. Hindi mo siya kilala. Lalaki. Patay na. Patay na nga, hindi pa rin makalimutan. Hanggang sa panaginip, pangalan pa rin ang binabanggit. Lusaw-saw, ilan pa ba ang nakatago sa puso mo? Ano na lang ako sa'yo? Gujingsing.
Parang galit siya. Teka, baka akala niya may something kami ni Liu Feng. Gujinxing. Zeloso ako. Seloso ako. Nagsiselos ako. Ang ibig kong sabihin, Seloso ako. Nagsiselos ako. Gujinxing. Madamat EKO. Nagseselos ako. Ang punto ko, Tank hviezdička ako. Seloso ako. Nagseselos ako. nakakainis. Zeloso ako. Nagseselos ako. Si Liu Feng, kalaban ko dati. Nanaginip ako na patay siya, sinisipa ko siya nang magising ako. Mukha siyang palaka, hindi mo ikukumpara. Hindi siya karapat-dapat magsuot ng sapatos mo. Mukha ko lang ang gusto mo. Sino nagsabi? Ang loob mo. Sobrang satisfied ako. Hindi na sayang ang muscles mo, kahit may kapansanan, malakas pa rin. Ang loob, ang tinutukoy niya ay ang aking paghila ng pana kahapon. Nanalo ako. Kung gusto mo, pwede kitang sanayin ngayon din. Walang lupa na nasisira, ang baka lang ang napapagod. Pero ang sobrang paggawa nito, masama sa katawan. Masakit pa likod ko, bumalik na lang tayo sa palasyo. Sige, Kuya. Kumusta ka na? Sabi ni Luz Hao, tinanggal niya ang lason mo. Wala naman siyang ginawang masama sa'yo, di ba? detox. Dahil matagal na yung karayom sa katawan mo. Kaya sumabog ang lason. Sabi ni Luz Hao, may paraan siyang alisin ang lason mo. Kaya kagabi. Ginawa mo lang yon para iligtas ako sa lason. Alaynan. Maliit na bagay lang yon, huwag mo nang isipin. Kuya, bakit bigla kang naputla? Tingnan nga kita. Yung katawan ni Gujinxing, bakit pa iba-iba ang kondisyon? Kailangan na talaga nating umuwi at ipatingin sa doktor. Gujinxing. Ang lakas ng loob mong hamakin ang prinsip. Pagbalik natin sa kabisera, may malaking sorpresa akong ihahanda para sa inyo. Nakarating na ang prinsip. Aking. Masama ang pakiramdam kaya masama ang mood. Prinz. Kana. Babaliin ka o yang. Lakas ng loob mong gambalain ang prinsip. Dalhin nyo na. Akala ka uba walang peligro? Sinon galing. Kung hindi dahil sa prinsap, si Lian-er ngayon, ibebenta na sana sa bordello. Lian-er ay handang maglingkod habang buhay para sa prinsap. Prinz. Nakatingin ang prinsesa. Baka mainggit ang prinsesa sa magandang babaeng yan. Malamang nag-away ang prinsip at prinsesa sa biyahe. Mawawasak ang pamilyang tukong wala ako. Aking. Isama mo siya sa palasyo. Sige po. Sinasabi niyang maglilingkod siya, tinanggap mo talaga. Nag-alok pa ng sarili. Magpapakasal na ba kayo ngayong gabi? Binibining Lion-er. Ako na ang bahala sa titirhan mo. Huwag. Prince. Baka po ayaw sa akin ng prinsesa. Umalis na lang ako. Ayoko nang makinig. Aking, bahala ka na. Opo. Samahan kita sa kwarto. Halika, sumama ka sa akin. Nagselos na nga siya. Isang Lian-er lang yan, bakit ba? Hindi ako mapakali.
Ayaw mong itulak ko. Gusto mo ba na si Leaner ang magtulak? Hindi ba pwede? Siyempre, hindi pwede. Bakit? Dahil, Dahil sa ano? palagi akong nagkakagusto sa mga magaganda. Eh si Leaner ang ganda-ganda. Bakit ayaw ko sa kanya? Baka dahil, Wang Ye, Wang Fei, matagal na namin kayong inaantay. Mukhang nag-umpisa na ang detoxification. Wang Ye, Lanan. ang lason na kinain ni Wang Ye ay napakatuso. At dahil matagal na, kapag nagsimula ang detoxification, huwag itong itigil. Kung hindi, maaring masira ang puso at maging paralitiko, o kaya, maaring mamatay. Dapat unti-unti at paulit-ulit ang detoxification. paano ang unti-unti at paulit-ulit? Oo, Ako na ang maghahatid sa'yo. may isa pang mahalagang bagay. Ang magsisimula ng detoxification para kay Wang Ye ay hindi tapa. Paladin, Wang Ye. Wang Ye, hayaan niyong tapusin ko. May loyalty pa ang lason. Tuso talaga. Ahas. Wang Ye, tulungan niyo ako. Ito ang down payment. Kung mapapahiwalay mo si Kang Pingwang at ang Wang Fei, ibabalik ko sa iyo ang kontrata. At bibigyan pa kita ng 100 tael na ginto. Pasigurado ang kinabukasan mo. Huwag kayong mag-alala, Ninth Prince. Ako ang top performer sa Chu House. Kahit sino pa yan, sa loob ng 3 buwan. Luluhod yan at hihimurin ang paa ko. Top performer ako, wala akong hindi kayang lalaki. Sie kann Pingwang, keinen K.O. yan. Wang Ye. Masakit ang paa ko, Wang Ye. Pwede ba akong asahan? Buwa kang umasa, Gujingsing. Hindi ka makakatakas sa akin. Siya ay akin kapag hinawakan mo siya. Puputulin ko ang kamay mo. Sa wakas ay naintindihan niya. Kung ano talaga ang gusto ko. Simula pagkabata, hindi ko matanggap ang. May ibang humawak sa gamit ko. Gamit. Prinsesa, ang prinsipe ay isang lalaki na may puso at damdamin. Sino ang gusto niya? Sino ang pipiliin niya? Wala kang pakialam. Prinsipe. Parang natakot si Lian Er. Parang naipit din ang paa niya. Pwede mo bang ihatid si Leaner sa kanyang kwarto? Hindi siya makakalakad ng maayos, hindi kanya maihatid. Ako ang maghahatid sa'yo pabalik. Hindi ka pa alis? Ay, Prinsipe, ako na po ang magtutulak sa inyo. bakit ganito ang pakiramdam ko? Wala namang problema sa paa mo. Ikaw na ang umuwi. Pero Prinsipe. Hindi Montag PA ako hinatit. Kung susubukan mong hamunin ang prinsesa sa harap ko, pupugutan kita ng dila. Umalis ka. Gujingsing, ang cute-cute mo. Dumalaw ako sa iyo ng mabuti, tapos nakakita ka ng magandang babae na naglalambing sa iyo. Umalis ka na lang. Umalis ka na, hindi ako malulungkot para sa iyo. Kung hindi ka malungkot, bakit ka umiiyak? Medyo sumasakit lang ang puso ko. Lanan. Parang hindi si Gujingsing ang nahulog. Ako ang nahulog. Gusto ko siya. Sabihin mo sa akin. Gwapo siya, maganda ang katawan. Malakas ang lakas at tibay. Kahit aminin kong gusto ko siya, normal lang naman. Hindi ako kinabahan. Dahil gusto ko.
Prinsipe. May balita mula sa hangganan, muling sasalakay ang mga dayuhan. May mensahe mula sa palasyo. Pakisuyong pumunta ka agad sa palasyo para pag-usapan ang solusyon. Prinsip, kailangan agad ang aksyon. Ang karwahe papuntang palasyo. Nakahanda na sa labas. Pagbalik ko, sasagutin mo ako. Tara na. Umalis na siya. Bakit ganito ang tibok ng puso ko? Hindi pwede. Kailangan kong pumunta sa doktor. Ang asawa ay hindi kasing ganda ng Gerida. Ang Gerida ay hindi kasing ganda ng pagiging lihim. Dagdag pa, 10 taon na akong nagtatrabaho, espesyalista sa malakas na gamot, pampagana. Prinsipe Kangping, Ngayon. Hindi ka pa baluluhod sa harap ko. Ang Rina ay pumunta sa doktor. Malapit na siyang bumalik. Mauna ka na. Anong amoy to? Vanya. Ang tagal mong hinintay ni Liana. Gujinxing. Zhao, ako. Wala kang nakita. Ikaw, magbihis ka at umalis. Ayoko magbihis. Gusto ni Wangye akong tingnan ng walang damit. Aking, itapon mo siya. Opo. Vanya. May naglakas loob namang akit ng lalaki ko sa harap ko. Kung hindi ako dumating ng maaga. Si Gujinxing kaya ba? Naakit na. Gujinxing, okay ka lang. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ikaw mismo ang tumayo. Hindi kaya dahil sa katawan ni Lianer. Na-stimulate ang ibabang parte mo. Talagang na-stimulate. May pabangong pampagana sa kwartong ito. Anong pabango to? Ang lakas ng tama? Kaya kang patindihin dito at doon. Lumabas ka. Baka nakita na niya ang katawan ni Lianer. Kaya ayaw na sa akin. Ngayon, ako na lang ang meron siya. Sabi ng doktor, para gumaling ang sugat mo sa paa, kailangan mo ng tamang tao. Kaunti ng kaunti, madalas at magkasundo. Mas maganda ngayon na. Ngayon na, ngayong araw, mag-detox ka. Papuntahin mo si Aking sa doktor. Mas mabilis ako kaysa doktor, tulungan na kita ngayon. Luzhao. Opo. Ako si Luz Hao. Mukhang hindi ka palasing sa droga, alam mo pa kung sino ako. Ngayon, magiging santo ako, tutulungan kita. Ayokong may iba kang hanapin. Ang gagawin natin para lang yan sa kabutihan. Para lang yan sa mabuting gawa. Dahil lang sa mukha mo, sira na rin ang paa mo. Sira ka na rin. Kung hindi dahil sa mukha mo, hindi kita kaawaan. Kaawaan. Bago ako pumasok sa palasyo, ang gusto mong sabihin sa akin. Iyon din ang sinabi mo. Ano ba ang pinag-aawayan namin? Hindi ko naman siya sinamahan dahil sa awa. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ko kailangan ng awa mo. Umalis ka. Aalis na ako. Bitawan mo ako. Huwag mong isipin na dahil nalason ka, ayaw kitang sipain. Sabihin mo sa akin. Hindi mo ako kaawaan. Nagsisinungaling ka. Tama ba? Hindi mo pa sinasabi sa akin. Bakit kapag kasama ko si Lianer? Ang sakit sa puso mo. Bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa akin. Zhao. Ayaw kong sabihin, bitawan mo ako. Puntahan mo ang Lianer mo. Bibigyan ko na kayo ng pwesto. Mahal kita, nahulog ako sa iyo. Isang lalaking palikero. Aalis na ako ngayon. Bibigyan ko kayo ng pwesto mo at ni Lianer.
May pampagana na insenso sa kwartong ito. Nalanghap mo rin ang amoy. Huwag mo akong pakialaman. Hanapin mo ang lianer mo, hahanapin ko ang akin. Pero ikaw lang ang makakalunas ng lason ko. Ikaw lang ang gusto kong maglunas. Zhao Zhao. Huwag mo akong ibigay sa iba. Wala akong relasyon kay Leonard. Ginamit ko lang siya para magselos ka. Ikaw lang ang nasa isip ko. Dito rin. Gujinxing. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Dahil sa'yo. Gujinxing. Mahal kita. Wangye. Wangye, ang binti Montag. Huwag mo na akong alalayan. Sabihin mo, Ako ay isang mang-awit sa bahay aliwan. Sinabi ng ikasyam na prinsep na, kung maaari kong sirain ang relasyon ng prinsip at ng prinsesa, hindi lang niya ibabalik ang aking kontrata. Bibigyan pa niya ako ng malaking halaga para sa aking kinabukasan. At hindi na ako mag-alala tungkol sa aking ikabubuhay. Prinzipe. Ako ay nagkamali lamang sa sandaling iyon. Patawarin mo AKO. aking, ibalik mo siya sa bahay aliwan at huwag na siyang payagang lumabas habang buhay. Opo. Prinsep, nagkamali ako. Nagkamali ako. Prinzipe. Ako ay nagkamali lamang sa sandaling iyon. Bakit ka ganyan? Hindi mo ba alam kung paano magpakita ng habag sa isang babae? Huwag kang magsasabi ng kung ano-ano. Ayoko na ikaw ay itali sa iba. Hindi ako masaya. Kung gayon, itali mo ako sa iyo. Ulat. Prinsip, may emergency report mula sa hangganan. May taksil sa hugbo na nagbukas ng pintuan. Prinsip, inutos ng emperador na magmarcha kaagad. Si Tang Jifeng ay tauhan ng ikasyam na prinsipe. Kung siya ay humingi ng tawad, huwag kang maniwala. Huwag kang mag-alala. Ayoko sa amoy niya, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong lumapit sa akin. Tingnan mo ito. Para kang nakatingin sa akin. Ang ibig kong sabihin ay, kapag nakita mo ito ay babala sa'yo. Na maging alerto kay Tang Jifeng. Esan, Prinsip, inutos ng emperador na magmarcha kaagad. Gujinxing, maghihintay ako sa iyo. Si Luzhaushaw ay ginawang. Parang bakal ang palasyo. Kung hindi dahil kay Tang Jifeng, na pumasok sa butas ng aso at naglagay ng soft tendon powder sa tubig. Hindi namin siya mahuhuli. Tang Jifeng, magaling ang ginawa mo. Apag ako ay naging emperador. Papalitan mo ang posisyon ng iyong ama. Salamat, ikasyam na prinsip. Kapag nagising si Luzhaushaw, gagawin natin siyang ibigay ang lahat ng ari-arian ng palasyo at ng pamilyang Lu. Para sa kanyang kaligtasan, pagdating ng panahon, ang mundo ay magiging atin na. Ikaw na suwail na anak. Ikaw ay nagbilanggo sa akin. Pinatay mo ang iyong pangatlong kapatid at dinakip ang asawa niya. Wala kang kapatawaran. Matanda ka na. Maaga kang magbitiw, hayaan mo akong tumulong. Hindi ba mas mabuti? Ikaf, ailan pa naging karapatan mong umupo sa trono? Ako ang papatay. Kung hindi ako karapat-dapat, sino pa? Ang pangatlong kapatid ba? Patay na siya, hindi na siya babalik. Ngayon, ang tronong ito, kung ibibigay mo man o hindi, kailangan mong ibigay. Ikaf, ang ama ay nagkaroon ng sakit sa pag-isip, ikulong siya sa silid, ikaw, bitawan mo ako, matandang hindi mamatay-matay. Tumayo ka ng maayos. Ako ay matagumpay na akyat sa trono. pagpatay sa kapatid at pagnanakaw ng trono, ikaw na maliit na hayop, susuntukin kita hanggang mamatay. Sino ang sumuntok sa akin?
Hindi mo ininom ang tubig na may lason. Nagkunwari ka lang. Kung hindi ako nagkunwari na uminom ng tubig na may lason, paano ko malalantad ang iyong kasamaan? Mabuting Lu Zhao. Akala mo ba na mag-isa ka lang ay makakaya mong talunin? Kaming lahat? Sino ang makakapatay kay Lu Zhao? Gantimpala ay 10,000 tile. Ako ang lalaban. Ako ang mauuna. Walang problema, di ba? Walang kalaban-laban. Zhao Zhao. Bakit hindi ka pa namamatay? Nakin silang lahat. Opo. Gusto nyo bang mamatay? Ano ang ginagawa nyo? Huwag kayong kikilos. Matagal na naghanda ang prinsip laban sa inyo. Sinadya niyang mapalabas ng maling balita ng kanyang pagkamatay na ipinadala sa kabisera. At ngayon, ang inyong masamang balak ay lubusang nahayag. Tapos na. Napakasakit. Ang ikasyam na prinsipe at iba pa ay ipaparada ngayon. Dalhin mo ako para makita. CJ. Inumin mo ang gamot at dadalhin kita. Kung hindi ako naging matalino at nalaman ang lihim na sulat na itinago mo. Sa loob ng sobre. Alam kong ang ikasyam na prinsipe at iba pa ay may masamang balak sa akin. Ako ang taong pinagbalingan ng mga dahon ng gulay ngayon. Ayaw ng ama kong patayin sila. Pero nasaktan kanila. Ako na ang bahala sa kanila sa hinaharap. Sige na. Isang mabuting gawa na lang ang gagawin ko. Hayaan ko na silang mabuhay. Ang natitira. Ikaw ang magbabayad. Ibibigay mo ang sarili mo sa akin. Habang buhay. Walang bawian. Magkasama tayo habang buhay. CJ,